you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit of the living God. Glory and all honor belongs to you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Heavenly Father. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat na mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga taga-Doha, QICM, mga Raised Decent Family sa Doha pa rin, dati kong kaalsad group, good morning. At sa naifo-forward ang pag-aaral na ito, kayo po ay welcome at magandang umaga sa bawat isa. Mapurihan at maparangalan ng Panginoon sa bawat buhay po natin. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami ang araw na ito'y itinakda ninyo, Panginoon. Salamat po na ang sabi ng inyong salita, the steps of a righteous man are ordered by God. Inayos mo na, kinonfirm mo na, in-establish mo na, lahat na ng bagay ay yun nang itinilaga para kami na mga anak ninyo ng sangkatauhan ay makilala at matagpuan ang tunay na hinahangad ng aming buhay. Maraming salamat sa patuloy niyong paggabay sa bawat isa sa amin. Maparangalan ka at mapurihan amang Diyos at salamat sa banal na Espiritu na nagbibigay ng pangunawa nito sa amin. Magkalakip-lakip ang lahat ng bagay sa ikapupuri at ikararangal ng pangalan niyo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Yan. Good morning. Sister Evelyn Oblea, Sister Maricel Gamulo Tolentino. Ayan. Yan ang kayong unang dalawa na nakita ko. So kahapon ay atin nang napag-aralan ng husto na kilalanin natin ang pagkapanginoon ng Panginoong Kristo sa ating buhay. Ayan, Brother Roger Oblea, ayan, good morning. Kasi marami ang may hangarin. They desire to do it. Pero yung desire natin ay kailangan ito ay maging katulad ng ating paghakbang. Minimithi mo lang pero hindi mo naman tinutupad. Diba? Marami pong ganon. Ay sana nagawa ko ito, sana. Ganon lang. Nasaan yung ating paggawa? Nasaan ang ating pagkilos? Kinakailangan na kung tayo'y na kay Kristo, ay pipiliin natin talaga na hindi lang tayo sasampalataya sa Kanya, kundi Siya ang magiging Panginoon ng ating buhay. Oo, tagapagligtas natin, yun ang una. Sapagkat kung wala tayong tagapagligtas, ay ano ang ating, paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Amang Diyos? So, alam natin ang ating Panginoon Kristo ay Kanyang inialay ang Kanyang buong buhay para sa atin. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kanyang ibinigay ang Kanyang buong buhay para sa atin. He's our Redeemer. He bought us back. Ika nga. So, siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Siya'y inilibing at siya'y nabuhay na maguli bilang patunay na siya hindi lamang tao kundi siya'y Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, iniimbitahan ng ating Panginoon Kristo na magsisunod ang mga tao sa Kanya. So, yung una ay ang mga alagad ang tinawag niya, di ba? Marami yung sumusunod sa Kanya pero meron siya talagang tinawag na labing dalawa na magiging alagad niya. Ibig sabihin nun, tuturuan niya, they are learners, yung sila'y matututo, sila'y susunod. Sila ay tuturuan ng Panginoon at sila nga ay tinuruan niya ng mahigit 3 taon. 3 years and more, halimbawa. Kaya nga, sila ay apostles o yung mga one who has been sent. Sila rin, pagkatapos nun, ay pinadala sila ng Panginoon all over the world. Di ba? Pero bago ginawa yun ng Panginoon, sila muna ay naging taga-sunod niya. They left everything for the Lord. Ang family nila, lahat, ang business nila, lahat, they all follow the Lord. Come, follow me. Diba sabi niya? And I will make you fishers of men. So, yun ang imbitasyon niya doon sa mga tao. So, namili siya. There were 12 of them. At talaga namang sila'y nakasama ng Panginoon. Kasama niya day and night. So, talagang naging taga-sunod sila.
So, ang ipinagbili ng Panginoon sa kanila, sa mga alagad, sa mga tinuruan niya, ay maging disipulo ang mga tao. Humayo sila at gawing disciples ang mga tao, tagasunod din. Katulad na sila naging tagasunod ng Panginoon, sumunod sila, they gave up everything for the Lord. Kaya, ngayon, ang kanila ding gawain ay ang mag-build up ng mga taong susunod sa Panginoon. Hindi lang sasampalataya, kundi magiging masunurin. Susundin ang kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. Diba? Ano sabi ng Panginoon dun sa Matthew chapter 28? Go ye into all the world. Diba? Humayo kayo sa buong mundo. Gawin niyong alagad ko ang mga tao. So, ngayon, bago nangyari yun, na sinabihan niya sila na sila'y humayo, ay tinuruan muna sila mismo ng Panginoon. Tinuruan niya kung paano they will have to give up everything for the Lord. And they did. Come follow me, sabi niya, because I will make you fishers of men. So I will make you, sabi niya. Ibig sabihin, hinubog niya, tinuruan niya, pinakita niya kung paano gagawin ang lahat ng bagay. So they have given up everything. Ano ba ang mga sinuko nila? Siyempre, yung trabaho nila, di ba? Their families. Ang Panginoon will just take care of their families. God is going to provide for their families themselves kasi sila ay sumunod sa Panginoon. Kaya 'di ba sabi ng Panginoon, sabi ng pinsan ng isang alagad, sabi niya, iniwan namin lahat para sa iyo. Sabi niya, huwag kayong mag-alala, 'di ba sabi ng Panginoon? Higit pa riyan ang mapapasa inyo. Lahat ng bagay mapapasa inyo, sabi niya. Kung iniwan niyo lahat 'yan para sa akin, ako naman ang magkakalob sa inyo ng lahat ng inyong pangailangan. So kahapon, hindi naman tayo yung original na tinawag ng Panginoon. Siyempre, lalabindalawa yung original na yon. Tapos yung isa pa nga pinagkanulo niyang Panginoon pero may pumalit sa kanya, di ba? After the resurrection. Ngayon, tayo naman, sinasabi rin sa atin ng Panginoon na tayo ay sumunod sa Kanya. Kilalanin. Makikilala tayo sa ating pagsunod. Sabi niya, kung talagang minamahal niyo ko, sabi niya, susunod kayo sa akin. Yun ang batayan. Kaya, ano-ano ang mga bagay na sinuko na natin sa Panginoon? Marami, di ba? Kahit sa iyong propesyon, isinusuko mo yun sa Panginoon upang ang Panginoon ang siyang manguna sa propesyong meron ka. Siya ang edukasyon kung ikaw ay nag-aaral pa. Isinusuko mo sa Panginoon ang iyong mapag-aaralan ay sang-ayon sa kanyang banal na kalooban. Kung nagtatrabaho ka na, pati na iyong pera mo, isinusuko mo na rin sa Panginoon. Ibig sabihin nun, nire-recognize mo o ina-acknowledge mo ng lahat ng bagay ay kaloob niya. Kaya yung para sa kanya ay ipinagkakaloob mo. At yung para sa iyo ay magagamit mo. Diba? So, yung sarili mo, syempre, ang unang-unang binibigyan natin ng ating sarili sa Panginoon, everything, in our spirit, in our soul, in our bodies. Let the Lord take charge sa lahat ng iyon. O ano mga pag-aari mo, hindi mo na pinanghahawakan ng masyado ang mga ari-arian mo. You have given it all up to the Lord. Kung anong gusto niya, yun ang mapangyayari. So, hindi ka nag-iipon para sa iyong sarili lang. Pinagpapala ka niya para i-share mo rin sa iba ang pagpapalang iyan. O kung ikay dalaga pa, o binata, ay gusto mo magkapamilya ka. So pati na yung pag-aasawa mo, hihilingin mo sa Panginoon kung sino yung nararapat sa iyo, sapagkat mayroon siya talagang itinalaga na para sa iyo. Bilang lalaki o babae, mayroon siya talaga inihanda para sa iyo. Kaya kung hihingi ka sa kanya, bibigyan ka niya. Huwag mo lamang hahayaan na yung pandama mo ang siyang magdidikta kung sinong gusto mong mapangasawa. Marami ang mga tao nagsisisi sa kanilang pag-aasawa sapagkat hindi pa iyon ang nararapat. Inuna nila yung gusto nila, kaya yan, pagtsatsagaan nila kung ano meron. Kasi lahat naman ng bagay itinakda na ng Diyos, is already established it, made it firm. Yung mga steps mo. Kaya kung susunod ka sa Kanya, in His perfect time, lahat na iyan ma-accomplish. So, pag-asawa mo, pamilya mo,
You dedicate them all to the Lord. Ano ba ang mga oras na ginugugol mo? Nag-e-exercise ka man, o nagbabakasyon, nagja-jogging, kahit na ano. All things, all. Kahit nasa bahay ka, paglilinis sa bahay mo, pagtulog mo, lahat. Ang mga ginagawa mo, yan, pati na yung pagse-cellphone mo, lahat ng bagay na yan. Everything. Have we surrendered everything? Di ba? Kaya ang tanong sa atin ngayon mayroon bang mga bahagi ng bagay na yan na sinasabi ko na hindi pa naghahari ang Panginoon? Ikaw lang makakasagot niyan, di ba? Mayroon bang bahagi ng ating buhay na hindi mo pa hinahayaang si Kristo ang gumawa nun? Napangyayari ba ang kalooban ng Diyos sa iyo? O ikaw ang gumagawa? Kaya nga, anong ating gagawin? Kung hindi lahat ay naisuko. So ngayon, anong gagawin mo? Isusuko mo na lahat. Lord, Panginoon, isinusuko ko po sa iyo ang lahat-lahat sa buhay ko. Lahat-lahat. Wala nang matitira sa akin, lahat ay sa iyo. Kapag ginawa natin yon, higit pa doon ang ibibigay ng Panginoon sa atin, more than we can ever ask for or imagine. Walang bagay na isinuko sa Diyos na nag-regress. Na ibig sabihin yun na parang natuyo, yung ganon. Anything that we offer to God, it will bloom. Lalago. Magbubunga. Kasi marami sa mga tao, kahit ng mga mananampalataya, meron pa rin silang mga ideya, paraan, na para bagang off limits ang Panginoon. Hindi pwede yon. Kung talagang nais mo, nais ko, nais nating lahat, maranasan ng Panginoon, na mararanasan natin ng mga biyaya niya na siksik, liglig at umaapaw pa, wala kang aangkinin. Lahat ay para sa Kanya. Ano man ang na-accomplish mo, naging mabuti ka man, na-promote ka man, o ikaw ay nagtatrabaho, ginagawa mo yan para sa iyo, para sa Panginoon, hindi para sa iyo. I'm sorry. Ginagawa mo ang mga ginagawa mo para sa Diyos, para magbigay ng kapurihan sa Kanya, hindi para ikaw ang purihin. Kung pinupuri ka, what do? You give it back. You give all the glory to God. Ibigay mo ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos. Huwag kang aangkin, kahit nagatiting. Because sabi ni Lord, I will not share my glory to anyone. Bakit? He deserves it. Karapat-dapat na pag-alayan siya ng ating buong buhay. Karapat-dapat na tayo ay sumunod sa Kanya with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. Mamahalin natin siyang una. Kapag ginawa natin yon, sinasabi ko nga, paulit-ulit kong sinasabi, tayo na ang pinakamasayang tao. Tayo na. Mararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos, mararanasan natin ang kagalakan niya, kapayapaan niya, yung buo ng Espiritu, katyagaan, kabaitan, kabutihan, ayan lahat, katapatan, lahat ng iyan, pagpipigil sa sarili, pagiging maamo, lahat ng iyan. There are 9 fruit of the Spirit. Kaya nga, it will bloom sa atin. Anything that we offer to the Lord, lalago yan. Inuulit ko, lalago. If we give it to the Lord, it will multiply. Hindi kanya binabawasan kapag ikaw ay nagkakalob sa Kanya. Pati buhay mo lahat, hindi kanya babawasan, dadagdagan Kanya. He will add more. Kaya ang pagsusuko sa Panginoon ng ating buong buhay at pagsunod sa Kanya ay pakinabang sa lahat, sa ating lahat, pakinabang, hindi kalugihan. Kaya si Apostol Pablo, alam din niya yun. Sabi niya, napagtanto niya na lahat ng kanyang alam, lahat ng kanyang edukasyon, lahat ng kanyang pinag-aralan, kayamanan, lahat, basura lang, sabi niya. That I may know Him and the power of His resurrection. Yun ang sabi niya. All things that I have accomplished are just like garbage, sabi niya.
Para lang basura ang lahat ng na aking nagawa, na-accomplish. Hanggat hindi ang Panginoon ang naging Panginoon niya at sumunod sa Kanya, hindi talaga nagkaroon ng satisfaction ng buhay niya. Sabi nga niya, I have learned to be content. Natuto akong maging kontento. Kung meron, salamat. Kung wala, salamat. Kahit na anong sitwasyon, salamat. Kahit na anong mga bagay, purihin ang Panginoon. It does not matter. Habang si Apostol Pablo, napakadami niyang naging pagsubok sa kanyang pangangaral, pagtuturo para sa iba. Pero, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Ikinulong na siya dahil sa Ebanghelyo. Anong sabi niya sa mga tao? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Siya na kailangan sanang kino-comfort ng mga taong nasa labas. I-comfort siya sa kanyang pagkabilanggo para sa Panginoong Kristo. Siya pa ngayon ang nagko-comfort sa iba. Alam niyo po, yung pagkakulong ni Pablo ang naging dahilan ng marami niyang naisulat ng mga letters para pakinabangan natin ngayon. Kaya sa kanya, sabi niya, to live is Christ and to die is gain. Hindi niya inaasikaso yung kanyang buhay lang. Ang mahalaga, ma-accomplish niya, magawa niya yon. And he can be our number one na isang tao na sumunod sa Panginoon all the way hanggang sa kanyang pagkamatay, hanggang sa pinugutan siya ng ulo. Wala, hindi mahalaga sa kanya yon. Sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Pakinabang. Tayo kaya? Paano ba ang ating estado? Paano ba ang ating kalagayan? Are we more than willing to do it all for the glory of God? Yan ang katanungan sa atin. Kasi nga, sabi ko nga, alam niyo po kung pagsasama-samahin yung lahat ng mga tao na nagsimula nung tayo nagsimula sa church, ay baka po 4 na beses, 5 beses nung laki ng ating premises magkakasya lahat. If all of those people remained with the Lord and remained with us. Pero ano pong nangyari? Come and go ang mga tao. Pero yung iba naman, humayo sila o umalis sila doon kasi na misplaced na yung kanilang mga tahanan. So, naghanap sila ng ibang lugar at kung saan doon malapit, doon na sila pumupunta kasi hindi na maging praktikal na pupunta sa atin dito sa Santa Cruz, Porac dahil sa pamasahe. Isa pang malaking bagay yon. Pamasahe nila, malayo. Subalit, kapag talagang gusto mo ang isang bagay kahit gaano kalayo, di ba? Kahit gaano kalayo, pupuntahan mo yan. Kung talagang didesisyonan mo. Well, nag-decide sila. Ang mahalaga, nagpatuloy sila sa Panginoon kahit saan sila pumunta. Nagpatuloy sila. Yung iba naman talagang lumipat for some reasons. I don't want to discuss that. Pero yung mga nanatili hanggang ngayon, purihin ang Panginoon sa lahat ng nanatili. Praise the Lord sa bawat buhay nyo. Na nagpaturo kayo, nagpahubog kayo, naglingkod kayo sa isang lugar katulad ng ating sariling kapulungan ng mananampalataya. Walang namimilit na kayo'y manatili doon. Kusang loob lahat yan. Nobody has forced you to remain. Kasi everyone, lahat naman ng tao can decide for themselves where they would serve the Lord. Ang mahalaga, naglilingkod sila sa Panginoon. That's it. Pero, yung iba naman, kahit napalayo, lumapit sila. Di ba? Yung iba, they have decided, malayo na sila eh. Pero lumapit sila, naghanap sila ng lugar, malapit sa church, so that they can attend in the same place. Di ba? Di ba? Alam nyo na yun kung sino yun. Para manatili sila dun sa lugar na yun, malapit lang sila, naghanap sila talaga ng lugar. Because they want to serve the Lord there. Yun ang kanilang naging background, yun ang kanilang, dun ang kinalakihan nila. But for others, that's okay. Yung iba naman talaga, napunta na ng iba't ibang bansa
Kaya talagang humayo na sila. Kaya gagamitin din sila ng Panginoon sa ganong kapamaraanan. Pero yung pagsunod sa Kanya, importante yun. Pagsunod. Hindi lang siya tagapagligtas at manunubos. Tagasunod ka. Sumusunod ka. You obey the Lord. Lahat ng bagay, susundan mo ang kalooban ng Panginoon. Kaya para sa akin, kung akong tatanungin, ano ang sasabihin ko? Naisuko ko na sa Panginoong Jesucristo ang lahat sa buhay ko. I have already given it all up to the Lord. Kahit nung unang-una pa lang akong tumanggap sa Panginoon, I have already decided to follow, sumunod sa Panginoon. Dinesisyonan ko na yon. Sabi ko, ito na yung matagal ko nang minimithi na makilala ang tunay na Diyos. Paglingkuran ko siya, mahalin ko siya, alamin ko kung ano ang mga gusto niya, gagawin ko yon. I will do it. Because that is the cry of my heart. Yun ang sigaw ng aking puso. Bata pa ako. Gusto ko kasing matutunan ano ba ang purpose ng Panginoon sa buhay ko. Why am I living here? Why am I here? Ano ang reason? Alam ko, marami rin ang may ganyang katanungan. Kapag ang Panginoon, ang siyang Panginoon mo, at tagapagligtas at manunubos ng buhay mo, kontentong-kontento ka nang nasa Kanya. Mas mimithiin mo ang sundin ng kalooban niya kaysa sa anumang bagay dito sa mundo. Hindi mo yun ipagpapalit. Hindi ko lang alam sa iba kung ano ang nangyari sa kanila. Nasa kanila yun. That's why the decision has to come from us. Magde-decide tayo. Susunod tayo sa Panginoon. Kaya nga po, dun sa 1 Peter chapter 5 verses 6 and 7. 1 Peter chapter 5 verses 6 and 7. Sabi po, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Ayun po. Napakaganda po nun, di ba? So, anong gagawin natin, di ba? Everyone has to make a decision. Sabi ko nga po, magde-decide tayo. Walang nagtutulak sa iyo na gawin mo yun. You have to decide by yourself. Ikaw. Hindi ka pipilitin. Ang Panginoon, di naman po namimilit eh. Di ba? Di naman po namimilit ang Panginoon. Come, sabi niya, halika, follow me. Sumunod ka. Hindi ka niya pupwersahin. Wala, hindi ka pupwersahin ng Panginoon. Kung nais mo talaga, makasusunod ka. Binubuklat ko lang po yung aking Biblia sa Ingles para po maging makita po ninyo. Sabi po doon, 1 Peter chapter 5 verses 6 and 7. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that He may exalt you at the proper time, casting all your cares on Him, because He cares about you. Nagmamalasakit ang Panginoon. Kung iniisip mo na hindi ka pinagmamalasakitan ng Diyos, nagkakamali ka. Nagmamalasakit ang Panginoon. He cares. He created you in His likeness. Meron siyang purpose and plan for your life. He cares for you. From your birth till the time you die, God has a purpose and a plan. Kaya nga, anong gagawin natin? Magpakababa ka sa Kanya. Lord, kung ano po ang kalooban nyo, hindi ko po i-insist ang sarili ko. Hindi ko po ipagpipilitan ang gusto ko. Kasi mas nalalaman ng Diyos kung ano ang karapat-dapat para sa atin. Kung nabubuhay tayo para sa Kanya, magiging masaya tayo. Matutuwa tayo sa mga bagay na ibibigay niya. Higit pa. Higit pa. Kaya nga sabi niya, humble yourselves. Kaya nga sabi niya, pasakop.
Sabi sa Tagalog, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. He will exalt you. Ang Panginoon ang mag-exalt sa iyo. Siya ang magbibigay sa iyo. Sabi niya, di ba? Nandoon yun. Dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Dadakilain niya kayo. Alam niyo po, hindi na natin kailangan na tayo ay pinapupurihan dito sa lupa. Hindi na kailangan. Sapagkat nire-record ng Diyos ang lahat ng mga nagagawa natin para sa Kanya. Tatandaan po natin, ang measurement, ang batayan, ang sukatan ng lahat ng bagay sa ating buhay ay yung ating katapatan. Our faithfulness. Diba? Pagdating sa langit, good and faithful servant, come in. Sabi niya, yung matapat na aking alipin, matapat na sumunod sa akin, na nagbigay, kaya tayo naging alipin sapagkat siyang ating Panginoon na tayo susunod. Pero hindi yung pagkaalipin na tayo ay mahihirapan, kundi tayo ay kanyang mga anak din. But we choose to serve. Pinili nating maglingkod. Pinili nating magpakababa. Kaya nga sabi niya, humble yourselves under the mighty hand of God. Pinili natin. Just like Jesus, He humbled Himself till He died on the cross. Diba? Nakasulat yan sa Philippians chapter 2. Kaya nga sabi niya, imitate the Lord. Siya ang ating halimbawa, pinakadakilang halimbawa. Makikita natin sa Kanya. Kahit siya Diyos, itinabi niya yun. Itinabi niya. And became like one of us. Tinanggap niya lahat ng parusa. Tinanggap niya lahat ng bigat at sakit. Hindi lamang painfully sa katawan, kundi pati na rin spiritually. He died sapagkat binitbit niya lahat ng ating kasalanan. Nag-decide siya, di ba? Doon sa Garden of Gethsemane. Nung una, sinasabi niya, Lord, 3 beses niya sinabi yan. Pwede ba? Wala na bang ibang paraan? Pero sabi niya, yet not my will, but yours be done. Hindi pa rin ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. He accepted the fact na he will go through the most excruciating pain, to the most humiliating way of dying on a cross. Alam niyo po, laging fini-feature na may takip ang Panginoon sa kanyang loins, ika nga. Pero sa totoo lang po, He died naked. Kahiya-hiya yung ganun. Pero kahiya-hiya man, lahat ng ating kahihiyan, dinala na niya. Lahat ng ating pagsalansang, lahat ng ating pagluha, lahat na mababanggit ng tao, binitbit na ng Panginoon yan. Kaya gayon na lamang ang pagtataas ng ating Diyos Ama sa pangalan niya, that every knee will bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Sapagkat He went down to the lowest, doon sa pinakamababa, nagpakababa siya ng gayon na lamang. So ngayon, tagasunod tayo, anong gagawin natin? Diba sabi niya? Doon sa 1 Peter chapter 5. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkup sa iyo. So, meron kang inaalala, Lord, paano yung ganito? Paano yung ganyan? Paano yung ganito? The Lord will answer you. Wala namang bagay na isusuko ka sa Panginoon na malulugi ka. Never ng isang tao na nagbigay ng buhay sa Panginoon na nalugi siya. You will earn more. Mas maraming benefits na ibibigay ng Panginoon sa iyo kaysa dun sa mga bagay na isinuko mo. He can give you more
than you can ever ask for or imagine. Ephesians chapter 3 verse 20 yun. Higit pa kung ano ang iyong isinuko, matatagpuan mo rin. Mas higit pa doon ang ibinigay niya. Kaya anong gagawin natin? Magpasakop tayo. Lord, ipinasasakop ko po sa iyo, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng mga concerns ng buhay ko. Kung susunod ako sa iyo, paano ang mga bagay na ito? Yet, isinusuko ko sa iyo. Ako po, nung isinuko ko lahat ang buhay ko sa ating Panginoon, wala akong mga, paano yung ganito? Paano yung ganyan? Paano yung ganyan? Wala po akong mga tinanong na ganon. I just simply said, Lord, nais ko po na kung anong gusto nyo para sa buhay ko, ano yung plano nyo, yun, dun ako gagawin ko. I did. Wala akong kondisyon. I didn't say, Lord, susunod ako kung gagawin mo ito. Lord, susunod ako kung bibigyan mo ako ng ganyan. Wala. Nung iniligtas ba tayo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng kondisyon. O sige, ililigtas kita kung gagawin mo ito, kung gagawin mo yan, kung babayaran mo yan. Kung wala, di ba? He gave His life for all of us. Pero mang kondisyon, wala. He just said, He loves us so much. Mahal niya tayo. Eh, niligtas niya tayo. Ngayon, kung susunod ka sa Kanya, magbibigay ka ng kondisyon. Ay Lord, kapag ganito, pag natapos na ako, pag ginagawa ko na ito, pag ginawa ko na yon, tsaka ako susunod. Ang tinatawagan ka na niya ngayon. So, kung ngayon ang tawag niya, sumunod ka na. Ipinapanalangin mo na gusto mong maging masunurin. Kapag sinasabi ng Panginoon sa iyo, gawin mo ito, sasabihin mo, ay, ipagpipray ko pa. Tatanong ko muna kay Lord kung yan na nga. Kung gagawin ko yan. If you've already been waiting for the Lord and praying na kung anong kalooban niya, yun ang gusto mo. Pag dumating yun, you will know that you know that you know it is an answer from the Lord. Alam mo yun. Kasi meron na tayong divine connection sa Kanya. Meron tayong personal na relasyon sa Kanya. So, hindi tayo mag-aalinlangan. Tatandaan niyo po yan. Hindi tayo mag-aalinlangan. There will be no doubt. There will be no confusion. Kapag tayo nagdedesisyon para sa Panginoon, you will not get confused. Hindi ka magkakaroon ng iba't ibang, yung ganun. Hindi ka mag-aalala. Wala lahat yan. There will be peace in your heart. Na yung ginagawa mong yan is what the Lord wants you to do. Sundan mo lang yun. Siyempre, may mga challenge yan. Pero that's okay. That's part of our walk. We walk by faith and not by sight. Because without faith, it is impossible to please God. Pero kung nagnanais ka talaga na sumunod sa Kanya, all the way, lahat. Sinasabi ko nga, tayo na ang magiging pinakamasayang tao. Kaya magpasakop na tayo, give it all up. Submit to the Lord. Wala ka nang kunin. Huwag ka nang mag-atubili. Ay, sandali lang. Siguro sa susunod na linggo, siguro sa susunod na buwan, siguro sa susunod na taon. The Lord is calling you now. Do it now. Kaya nga sabi niya, if you hear His voice, harden not your hearts. Kung naririnig mo na ang tinig niya, huwag ka nang mag-atubili. Sumunod ka na. Once you decided to follow the Lord, it will break forth into joy sa iyong puso. There'll be peace in your heart. There'll be contentment. Nasa iyo na lahat. Inward muna. Sa loob, sa iyong kaisipan, sa iyong damdamin. You will have peace. Even if there is a storm, you remain quiet because you are in the Lord. Di ka nag-aalala. Kung meron mga alalahanin, ipasakop mo na kagad sa Panginoon. Kung meron mga ibang bagay na hindi mo alam, ipasakop mo kagad. Lord, hindi ko po alam ito. Ano po bang gagawin dito? Paano po bang gagawin? Magtanong ka sa Kanya. Sure enough. Sabi niya, He will guide us. He will teach us in the way that we should go. Tuturuan niya tayo. Tutulungan niya tayo.
Hindi niya tayo iiwanan na ipababayaan pa man. Kaya nga, if you decide, ikaw na, hindi ka magsisisi sa iyong pagdedesisyon. You will have everything you need for life and godliness. Lahat ng kailangan mo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat. I pray, Lord, that we all had this decision or have this decision. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Dinesisyonan ko, Panginoon, na sumunod sa iyo. Hindi ako tatalikod. Hindi ako tatalikod. Kahit wala akong makasama, susunod ako. It is a heartfelt decision. Yung hindi ka nagkukunwari, hindi ka rin nag-aalanganin, hindi ka rin nagtatanong ng marami, bakit, papaano, gaano. But you will quietly, from your heart, say, I surrender all. All to you, my blessed Savior. I surrender all. You can take a deep breath. Take all of the Lord and breathe out yourself. Let the Lord in and let Him stay with you. We become a living sacrifice. We become a temple of the Holy Spirit who will guide us into all the truth. Salamat, Lord. Hindi kami maililigaw ng sino man. Other voices will come, but we will always hear your voice because we're listening carefully for every instruction that you give. Lord, maraming pong salamat. I can say it with all my heart as I am their teacher, Lord, and preacher as well. I can say with all my heart, even a long time ago, I was just very young in the Lord. I have already made that firm decision, no turning back. And I had a marvelous journey with you, Lord. Through thick and thin, through highs and lows, through laughter and tears, through difficulties and trials, through rejoicing and victories. You have been faithful. You have been faithful, Lord. To the core of my being. You know it, Lord. That's why I am sharing this. That's why I continue to teach and to preach. Because I have already experienced how good you are, more than I could ever ask for or imagine. Not only are you good, but you have always multiplied all this. Kindness, goodness, love, faithfulness. Kaya nga, it's almost 48 years now. Thank you so much, Lord, for sustaining me. And I know you will sustain everyone who have decided to follow you. No turning back. No turning back. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian. Pasasalamat at pagdakila. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Tagapagligtas at manunubos. Tagapagtanggol namin. Tagapanalangin namin. Lahat na ng bagay nasa iyo na. Our sustainer, our supplier of all things, strength to overcome, for we are more than conquerors in Christ Jesus. Amen and amen. Receive all that you need to be victorious and overcomers each day of your life. For you and your family, for all your loved ones, for all your associates, from all your friends, all people in your sphere of influence. Be a light. Be the salt. Let Jesus be glorified. Share the gospel.
because everyone needs the Lord. In Jesus' name, be supplied with all that you need. Anything you need, the Lord will supply. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you so much po sa inyo. Sister Evelyn Oblea, salamat. My Sister Jeng, ang talaga ko pong kapatid, Sister Jeng San Andres. Sister Tess Yusi, ayan, maraming salamat sa inyo. Salamat, andyan pa kayo. Thank you, Jesus. Sister Rose Dizon, Sister Angelita Reyes, ayan. Brother Roger Oblea, Sister Tess Yusi, ayan, salamat. Sister Maricel Gamulo Tolentino, Sister Novi Zaratan, salamat. Brother Edgardo de Guzman Carlos, ayan, salamat po. Salamat sa inyong lahat na nandyan. Sister Irene Javier Bautista, ayan. Sister Irene Bautista Javier, di ba? Okay. Maraming pong salamat sa inyong lahat na nandyan. Let's keep on doing what the Lord wants us to do, di ba? I'll see you po next week. Hanggang Thursday lang tayo. And tomorrow ay face-to-face natin ng Women Empowering Women sa church. God bless everyone. Jesus loves you very, very much. Enjoy the day with Him always. God bless po.